Hello guys, good morning. Magandang araw po sa inyong lahat. Another day, another blessing na naman mga kakugi. Guys, sa araw na ito kasama natin yung Team Kakugi. May pupuntahan kami guys, yung nag-champion sa Bakbakan Figbas Tag Challenge 2023. Pintuhan lang mga kakugi. Alam naman ninyo, itong vlog natin, raw vlog lang to mga kakugi. Atin-atin lang ba na kwentuhan, at least makilala natin yung mga nagmamanok dito sa Cebu at sa iba-ibang lugar sa Visayas lang muna. So guys, at tabayanan nyo ang buong episode dito. Kita-kita tayo mamaya. Pupuntahan natin ang manok ni Ama Game Farm. Yan, dito lang yan guys, sa Cebu City, sa may Budlaan. Right. Sir Tep, good morning. Morning. Okay. Yan, galing pa yan sa seminar. Seminar to, Sir Tep? Meeting lang. Meeting lang? Weekly meeting? Monthly. Monthly meeting? First. Yan, basta First mga Saturday. official. Ito. From Titboy? Good morning mga kakugi. Nganong galuya man Titboy? Kasi yung bulsa ko nangarol. Naglugod? Aba, nice weekend mga kakugi. Yun. Dapat tayo gipaabot? Sikan? Budoy? Si Rodel? So yun guys, santabayanan nyo ang buong episode na ito. Diyan lang tayo guys, sa may Budlaan, Cebu City. Guys, mga kakugi, andito na tayo. Andito na tayo sa manok ni Ama Game Farm, dito sa Sitio Banica, Barangay Talamban, Cebu City. Good. Boss, good morning. Morning. Boss Matmat mga kakugi. Boss, okay na diri boss? Okay na rin. Backyard na ni siya, boss. Kamay ra gyud nga manukan ba? Oo, congrats boss ha. Champion, 7 points. Pila mo kabukat na champion boss? Sa dire sa Sugbo duha niya all over tibuok kuno Pilipinas 8. 8, all Philippines to. All Philippines 8. Perfect tayo mo ha, 7 points. 7. 7 no, perfect. Hatay. Play premium to, million. Ang gibutang ito guaranteed ka champion 4 million niya. Naman daghan man ta. Daghang gabahin. 8 man ta, 8 man ta, so bahin nun. Yun. So, boss, istorya ata. Pag-usapan natin mamaya kung ano yung mga materials na ginamit mo. Sige. Saka ano yung mga technique mo. Paano mo nakuha ang championship. Sige. Sige boss, sige boss. Boss, ikot-ikot muna kami dito boss ha. Okay, sige. Sige boss.
pala guys, mga kakugi, pakita ko sa inyo. Doon kami pumasok mga kakugi sa Ridgedale Subdivision. Tapos lumiko kami hanggang ito na yung dinaanan namin na kalsada mga kakugi. So motor lang ang makakadaan. Yan, pwede rin maglakad. Tapos diretso na daw to guys, papunta sa next na barangay, Budlaan, saka Pulang Bato. Diretso na yan. Dito pala guys, makikita natin mga naka-cord na mga manok. So tingin ko mga stags to eh. Parang ka-harvest lang itong iba mga kakugi. Mamaya titingnan natin kung ano yung mga bloodlines nito. Yan. Itong farm, itong game farm o manukan ni Boss Matmat mga kakugi sa manok ni Ama game farm, masasabi natin talaga na sa ngayon hindi pa siya talagang farm na farm. Tawag natin dito is mga backyard lang muna. So yun, naan naman tayo guys, binisita natin si Boss Matmat kasi nung this year lang 2023 nag-champion siya sa Bakbakan Pigba Stag Challenge 2023. Nationwide yan mga kakugi, nationwide yan. So 8 daw sila ang nag-champion nationwide. Nakakuha siya ng 7 points, perfect score. Yan. Dito guys makikita natin na kahit ba backyard lang, maliit lang na manukan, pero kaya palang makipagsabayan sa mga malalaki. Guys, mga kakugi, ito kausapin natin si Boss Matmat. Boss, Yes. greet ka muna sa mga kakugi natin dyan na mga nanood ngayon, boss, all around the world. Ay, mga kakugi, all around the world, magandang umaga. So, yan, mga followers natin sa Kakugi. Yun. Oh, yan po. Boss, nung mag-champion ka boss sa Pigba, ano bang pakiramdam mo doon noon, that time na nakuha mo yung kampyonato? Sabi nga mga kaibigan ko, lalo na nung nakakita talaga kasi binidyo ako ng anak ko, sabi nila hindi na daw kami sasali sa susunod na mga derby. O bakit naman siya? Ano daw tawag nito? Hindi daw magandang tingnan na umiyak na pag-champion. Yung iyak talaga, di ko talaga napigilan. Yun, lahat ng pagod, lahat. Then, mga malalaking mga farm ang nakalaban niya. Ito, backyard lang tayo. Tama. We're able to get the 7 points. Perfect score yun, boss. Perfect score. So sa tanta mo, boss, mga ilang entries kaya ayun nationwide yung Pigba? Marami siguro, boss, kasi yung affiliated siguro sa Pigba, mga 40 plus association siguro, kung di ako nakakamali. Nakita ko dun sa TARP during the awarding. Then marami. Lampas kaya 300 entries yun? Baka. Oo. Tapos ilan lang kayong na-champion, boss? 8 po. So first championship mo yung nakuha mo 2023? Usually kasi hagfight lang kami. 3 wins sa panalo. Sa derby, first time. Hindi talaga tawag nito talaga. Hindi inasahan. Hindi inasahan. Pero hoping na makuha natin. Kaya tiyaga talaga, tiyaga. Tsaga-tsaga Focus lang. Oo. Tapos anong ito, boss? Ano yung mga materials na ginamit mo that time sa yung pito? More on talaga, yung Gilmore. Kuha Sa Gilmore natin. Nakakuha tayo ng Gilmore mula kay Boss Godo, yung sa Dalisay. Godo Marino, Bacolaba. Godo Marino, kuha natin sa kanya. Tapos yung kay Joey Salangsang. Joey Salangsang. So kinross mo, tapos dito na na-breed. Dito na lahat. Hindi nakuha ng 2 taon. Hindi nakuha. We able to score, pero hindi ganito na nag-champion straight talaga. Tapos may mga kapatid pa yon, boss, dito. Marami ito lahat early bird. Most aside sa mga broodcock natin, lahat ito ngayon early bird kasi yung mga
mga bull stag natin, may kunting cap doon sa kabilang manukan doon sa Konsolasyon. Sa Konsolasyon. Itong mga naka-cord ngayon, boss, mga ilang piraso kaya to ngayon? More or less siguro pati broadcast nasa 70 ata. 70 Oh, kasama 70-60 broadcast. oh. Kasi yung early bird naka-harvest ako mga 50 plus, tapos yung may 10 na nasa tingin ko pwede pa for bull stag or cock nandun sa Konsolasyon. Naitanong ko yun, boss, kasi baka hindi natin malalaman, no? Marami nang aakyat dito kasi nag-champion ka na. So record wise may isang championship, may isang trophy ka na, no? So sa tingin ko marami nang makakilala sa iyo, no? This time. Tapos baka kukuha din sa iyo 'yon. Boss, tanong ko, boss, mayroon ka bang mga for sharing ngayon, boss? Usually dito naman open naman tayo sa for sharing kasi honestly hands-on ako in terms sa pagpapatuka. Ako lang talaga lahat. Breeding, pagpapatuka, tapos nagtatrabaho pa tayo. Oo. May lang ako isa mga kasamahan dito tuwing gabi, mahirap kasi walang magbabantay. Tama. Siya lang yung usually pag wala ako, like nung may biyahe, siya yung magpatuka, pero usually hands-on talaga ako. Hands-on ka talaga. Hands-on. Especially during sa conditioning and handling. Ako talaga kahit gaping. Kahit gaping, ikaw rin talaga. Ako ang nagtatari. Ako talaga, wala kasi tayong yung sinasabi usually yung iba na minimum, kadalasan 15K, tapos tayo minimum lang talaga. Kasi wala naman tayong pamusta nga ganun. Passion lang talaga, Passion lang talaga. Passion, makita natin malaban ang mga stars. Yung conditioning mo, boss, pina-follow mo ba yung yung masasabi natin yung old school na conditioning, ganun, na lahat ng mga pang move sa mga manok, pasampa-sampa, tapos yung iba, yung mga basic na conditioning, Nung una ganun. ginagawa mo ba yun? Nung old school dati ginawa natin 'yun. Yung mga ganyan, then here comes yung mga knowledge na pag stag hindi na kailangan pagurin kasi stag sila, madaling ma-stress. Nag-adapt din tayo. Pero ngayong stag na to sa tulong ni Boss Arlo. Shout out Boss Arlo. Boss Arlo. With the pot bill method of conditioning, yun, balik. Mukhang old school. Talagang gising ng 4:30. 4:30 na madaling araw. 4:30 talaga. 4 ng madaling araw. Oo. Tapos lahat yung sabi mong mga exercise talagang naka-schedule gaganito. Yep. Ilang days ang conditioning mo, boss? 30 days? 21? Yung sa amin with Boss Arlo sa conditioning nasa 30 talaga. 30 talaga? 30. 1 month. Oo. Katulad din ng ginagawa ng iba, boss, na sa first day is nagpupurga. Yan, sa iyo, boss, sa inyo, sa pagkukondisyon mo, before ka sumalang, nag-umpisa sa 30 days conditioning, ano bang ginagawa mo sa preparasyon, boss? Naka-cord sila lahat dito. Pareho sila, lahat ng mga supplement ibigay, lahat. Then pagkatapos during the selection, yung tawag nito yung mga maganda ng buo ng katawan. Tapos kasi usually pare-pareho naman sila ng mga yung mga fighting style dito. Kasi masisiguro ko pareho talaga. Basta Kasi breed mo yun, di ba? breed ko, pareho lang sila. So yun, kasi we prepare na talagang training sila and will undergo training. Yun, kailangan buo ang katawan para sa ganun pag ma-stress may tawag nino yung hindi kasi yung mga kulang-kulang pa sa katawan magkasakit, madaling ma-out, so hindi na pinasok namin yung mga buo talaga. So may standard ka, boss, kung ano yung pipick upin mo, isi-select mo. For example, magtimbang ng 2-1, tapos usually, boss, pag ganyan, pag nagkukondisyon ka, gagaan ang timbang o bibigat ang timbang during conditioning? Dati is mas gusto nating magaan kasi in our mindset kasi natin nakalamang tayo kasi malaki. Malaki manok, tapos Malaki. magaan ang timbang. Pero ngayon, kahit dun sa mga fight natin, tuwing hawak pa natin ang manok, pag bitaw, sa tingin maliit, pero buo ang katawan. So I prepare na mas maganda na pag harvest ko,
tapos pre-conditioning, tapos conditioning. Kung ma-maintain or mas ano pa, aakyat pa yung timbang, yun. Yan yung ina-adapt ko this year. Yan yung isa sa mga changes na ginawa ko sa conditioning na kasi nakuha kasi namin yung mindset na kagaya ng tao ba, pag yung boxer, pag magre-reduce, makukunan din yung tawag nito Yung power. yung power. Kaysa yung malalaki, kahit sa tupada nga, tawag nito, hindi tayo sa mga malalaki kasi yun nga, Lupig sa kusog. lupig ta sa kusog. Pero in our case na, ang case for this derby, talagang kung aakyat mas mabuti, pero hindi naman sila makakaakyat ng malaki kasi yun nga, stress sila sa training. Talagang yun. Yun ang Oo. Ang importante ma-achieve mo yung target mo na timbang nila. Ma-maintain or aakyat pa. Aakyat Ganun pa. lang, maintain or aakyat pa. So yung mga ginagawa rin ng iba, boss, pasampa-sampa, ganyan. Oo. Tapos mga vitamins na ginagamit mo, boss, may isang company ka bang talagang solid ka na company doon sa mga gamot na ginagamit mo, or iba-iba, halo-halo na? Halo-halo, boss. Halo-halo na. Halo-halo na. Iba-iba, for example, sa first day, ano yung ginamit mo na painom? Basically, boss, yun naman mga vitamins, mga B-complex na lang, yung mga yun lang. In-schedule lang. Tapos makita naman natin na effect kung during the training yung manok hindi naapektuhan ba. Kumbaga, ganun pa rin yung katawan nila, yung the way sila gumagalaw, ganun pa din, yun. So yun. Tapos ito, boss, dito kasi kadalasan, guys, itatanong ko ito, guys, kasi dito kasi kadalasan nakakaiba yung mga yung mga method itong sa carbo loading. Tanong natin kay boss. Boss, ano ba ang gamit mo sa carbo loading? Bumibili ka ba ng mga synthetic na vitamins? Ano yung gamit mo? Sa carbo loading, yung grains pa rin. Grains pa rin ang gamit mo? Yung grains, yung tapos more on crack corn. Ang tatayo ng crack corn, itlog, ganun. Ganun. Hindi ka gumagamit ng kanin? Oh, may konti. Konti lang. Konti din. Puso, gamit mo puso or Hindi ilong lang, agad, bahaw? Yung bahaw. Bahaw lang. So the best talaga. Basta hindi yun. lang panis. Basta hindi lang panis. Kasi okay. yung iba kasi linalagay, manok lang to. Panis. Mahirap yan. Kung ano yung kinakain natin, yun rin sa manok. Kagaya nga sa tubig, tinatawanan nga nila ako kasi bakit daw mineral? Sabi ko baka kasi okay naman hindi mineral, kahit fresh mas maganda, pero wala kasi dito eh. Kaya then pag gamit tayo ng baka may contaminated, mahirap na. Tama. So importante talaga yun, no? Parang tao rin ang mo. Ganun talaga, parang anak na. Parang anak na. Kwento mo nga sa amin, boss, kung anong experience mo during the derby itself. Kasi dinig ko parang dihado ka daw masyado nun kasi G-size yung G-size ang Oh, during elimination talagang sabi ko nga, before pa the fight, sabi ko sa wala lang siya ngayon, shout out yung sa kay Bugi Gerald sa Maulaw, siya talaga yung kasama ko sa paghandle sa manok. Sabi ko sa kanya, Dong, wala tayong financer. Makapal na ba yung mukha mo? Siya nga, bakit Dong? Bakit nga daw? Dong, G-size. On the way to G-size to kasi pag sinasabi naming minimum 5.5 lang talaga yung pusta. Which is first fight pa lang 5.5, kalaban natin mga more or less 60-80 ata yun. G-size agad. Layo, no? Layo. Tsaka, sabi ko sa kanya, may konti naman pera Dong. Sahod ka ng 5K Dong, G-size Dong. Yun. Pagkatapos kasi marami kami doon, yung second fight natin na no fight kasi natawag nito nasugatan. Oo. Nasugatan. So Yung last kalaban, fight. yung kalaban. Then that time, last fight natin, G-size pa rin. So hindi ko na pinasok yung pera ko. Kasi may yung mga kasamahan namin, more than na sa minimum. Sabi ko G-size na ulit to. G-size ulit. G-size ulit. Ano naman, sa awa ng Diyos nanalo. Nanalo naman. Sino-sino yung mga nakalaban mo that time, boss? Yung sa pito ng mga manok, naalala mo pa ba? Natatandaan mo pa ba? Di ko masyado. Basta mga kilala daw sila, boss. Mga malaking farm talaga. Malaking farm.
alam naman natin kasi pag pupusta sila, talagang gano'n, yan yung mga manok ang gaganda. Kahit ako siguro, kahit kung ako lang, namumusta lang ako doon, kahit mismo ako, hindi ako pupusta sa sarili kong manok. Pero in my case lang, kasi alam ko ako mismo nag-alaga, ako nag-breed. Simula pa lang, mga like 1 year siguro, 1 year, last year ganito, nagpa-prime ako lahat. Until ng itlog, nag-collect ng mga itlog, hanggang nagpista. Ako talaga, kaya sabi ko, manok ko to. yung kumbaga, minimum na 5-5 na pusta namin, para sa kanila parang naglalaro-laro lang kami, pero para sa akin, hindi naman tayo ganun kano. Parang 100K na yun sa atin. Talagang ang kaba mo doon, grabe na. Grabe talaga, grabe. Hindi ko talaga, tawag nito, hindi ko talaga maisip kung paano ako ng mga manok. Talagang, Lalong-lalo na pag nung umabot na sa finals. yung sa finals talagang sabi ko, nung before the finals sabi ko, sus, titingnan ko na lang itong mga manok, baka hindi na makabalik. Kasi sabi nila pag finals daw, doon na makikita yung mga talagang mga class, Mga tinaguan na. Oo, tinaguan na gipang reserve na yun para sa finals. Then ang hirap pa noon, straight 5 kami, boss. Street 5 yan. Straight 5 kami doon. Kaya sabi ko, sige lang. focus lang talaga. Yung team talaga namin sa nina Bugi at saka ni Arlo, talagang focus lang. Kahit sa pera, hindi na kami nag-iisip sa pera. Hindi ko nga alam na kahit minimum kami pag tawag nito pag akyat sa Rueda, dihado, then here comes daw pag magmamasyada na raw ring yung sa amin. Parang bumaliktad yung hindi na namin napansin yung mga tao na. Kasi paunti-unti nakilala na yung mo. Ano bang gamit mo na entry name, boss? Manok ni Ama? Yung manok ni Ama. Manok ni Ama pa rin. Kasi pangalan yan ng anak ko. Yan, tuwing sasali kami ng mga ganyan, derby or kahit 3 wins, usually manok ni Ama. Then walang tawag dito, hindi ko na nilagyan ng game farm, hindi na kasi matatawag ng game farm, talagang backyard lang. Tama. Manok ni Ama lang talaga. Manok ni Ama. So guys, pananghalian inanda ni ni Boss Matmat saka ni Ma'am. Si Marge, si Ma'am Marge. Hi Ma'am. Yun. Tingnan nyo guys, parang fiesta dire. Mga kakugi, ano pang hinihintay natin? Ayan, tay! Basta magkugi. Usual, kainan. Oo. Tatay mo yun. Sakto pa yung Das babaw. Lang papa. ibon, sabungan, ibabaw, bayanan ba? Kaki ka ko, ulat tao. Sa malapas ka na. Kaki ka ng Mana? Kina ibabuan. Yes. Asan ini mo gi? Kanino sa kayong nani, boss? Pila ring nani, boss? 3. 3. 995. Gapon ko na nag-order pag kumatok story ha. Nanakay kuan. Nanay Nasal. Nanay Yung sa nakadago. Kidik. Nagugpo pa kayong kuan. Kaning kuano? Boneless. Tay! Pagtarong sa kaon, ito sa dito. Tayo, tumin na. Sino tumin?
Guys, let's eat. Kain. Banging bangus ka na. Yung bangus sa tubig ng kaon na. Ang kaon. Ayong ano? Papasar. Papasar ba? Ito yung Pag finals. pagsapa sa finals. Anong dugo nito, boss? Ano yung Gilmore, tapos yung tinatawag namin sa kamunutan yung bugsay, no? Brad, bugsay. Bugsay? Anong Oo. bugsay man? Ano, mahaba-habang istorya, boss, basta yung bugsay namin. Bugsay? Originally white. Bugsay white. Bugsay white? Oh. Oo. Unsa na di na niyo nakuha. Dala. Sunod lang. Pila to kaadlang sinuna nila ko. Yung mga nandyan, boss, mga bagong harvest na yan? Mga early bird din, boss. Mga early bird Oh, na? early din. Ano lang yung Mga ilang piraso yan, boss? Mga 50, yung sabi mo? ganun. Mga 50. Yung 50 na yan, boss, mayroon kang for sharing dyan? Pwede, boss. Pwede ra? Oo, kasi nagsimula na tayo mag-breed, di naman tayo maka-accommodate ng Tama, mga- tama. oo. Tapos magbe-breed ka pa para sa early bird ngayon, no? Mag-breed na, boss, kasi hindi tayo makahindi. Oo, nagpa-priming ka na ngayon, no? Umpisa Oo, na. oo. Meron na. Matanong ko, boss, mga ganitong edad, boss, magkano bintahan mo? Usually nung hindi pa nalaban yung mga early bird, may na sila gagamit, bibilhin daw nila ng 5K. Pwede naman. Pwede na 5,000. Mga edad niyan, boss, na mga 6 months, 7 months, ano? Early bird man. Hindi, mga ano na, 9. Ay, 9 o 9 kay nine. January, di ba? Oo, tama, tama. Pero yung nag-offer ng yung 5K is sila yung una talagang napili, sila talaga yung hindi pa ako nakapaglaban. Sila na. Sila sana maglaban, pero sabi ko gusto ko talaga nga ako Ikaw muna, subukan mo muna. Kung gusto nyo mag-inquire regarding sa mga manok nito ni Boss Matmat, pwede nyo siyang makontak sa kanyang Facebook account. Ito yun, guys. Yan. Just in case may mag-inquire, boss. Tsaka pwede rin kayong pumasyal dito, mga kakugi. Okay naman, boss, no? Okay rin. Okay lang Open. pumasyal dito, guys. Basta mag-inform lang. Kasi may trabaho man si boss. Tapos ang pinaka-landmark ng mga kakugi, yung pagpasok nyo sa Barangay Budlaan, before reaching Barangay Budlaan, sa right side, makikita nyo Richdale na subdivision. Tapos tanong ka lang sa guard. Pwede na, alam na ng guard kung saan ang manukan ni boss. Guys, basta itong manukan ni boss, hindi to malakihan na farm, ha? Ano lang to? Backyard. Backyard talaga, na literal din na backyard, mga kakogi. Pero ang mga manok naman, guys, parang hindi nasa backyard, eh. Champion? Figba? Bakbakan? Ako, yung mga nagba-backyard din dyan, na gustong mag-acquire ng sabihin na lang natin na may winning line. Pero sa tingin ko, guys, sa ako, ha, I don't know kung ano sa iyo, boss, ha, pero sa akin, mga kakugi, yung hindi talaga masasabi natin na yung manok natin winning line, may winning moments talaga. Ganun din. Kasi ang dami. Tapos yung mga dugo naman ng mga manok, halos ganun na lang, eh. Gilmore, Brownhead, Sweeters, diba? Ganun na lang. Puro magagaling. Tapos magdidepende na lang yan, guys, sa
sa paano nyo Pagpapalaki, boss. pagpalaki, Tapos dapat healthy. oo, sa handling, sa conditioning, Pointing na din. sa pointing, yan, kasama-kasama na yan lahat mga kakugi. Tapos, samahan ng swerte Yan. para makuha natin ang winning moment. Yun talaga. Yun ang ano ko guys yung winning moment talaga. Kasi lahat ng mga nagmamanok mga kakugi gustong mag-champion talaga. Eh, alam naman natin na hindi lahat na sumasali sa mga ganyang mga event is lahat magcha-champion. Tapos walang magdo-dominate. Champion ka ngayon, baka next year iba naman mag-champion. Masiro pa. Masiro pa, delikado, no? Pero at least naipakita natin na kahit papano naging champion din tayo. Yun lang. Di ba, boss? Oh, di lang talaga mag-give up. Yan, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Yun lang naman talaga sa pagmamanok. Mga kakugi, minsan kasi may mga pagsubok sa buhay. Marami. Dito sa amin talaga ang dumaan. Ito sa atin, sa Pilipinas, ang pagsubok, grabe. May pandemic, tapos yung Odette, nagkasunod yun Then yung pagkatapos ng pandemic ulit, boss Al, yung tawag nito yung pagmahal ng Mahal ang mga feeds. feeds talagang akala ko mag-give up na ako. Yun nga. Ito boss matanong ko ito boss. Ano bang masasabi mo na matatawag natin na sikreto sa isang gustong mag-champion? Ano lang talaga yung perseverance lang siguro. Kailangan mag-persevere kahit usually kasi ang sabong ito lang yung laro na talagang hindi mo pwede ma-anticipate na Tama. sino mananalo kahit gaano pa kadihado yan. Ito, maidagdag ko na rin boss. Pagpapasok ka sa ganitong guys, hobby, talagang dapat preparado ka na talaga. I-prepare mo na yung sarili mo na talagang gising ka ng maaga, ganyan. Tapos talagang may mga stress. Hindi naman natin masasabi na walang stress sa pagmamanok. May stress talaga guys. Lalong-lalo na pag nakikita mo, magkaubusan na ng feeds. Talaga, isa yan, isa. Boss, stress na yan. So, ang stress niyan, grabe. Tapos, pag nakikita mo, matamlay yung mga alaga mo. Grabe ang stress niyan guys. Pero, ang maganda niyan, parang kinukondisyon mo na yung sarili mo na ganito talaga pag magmamanok. Challenge talaga. Ganyan. Kalain nyo guys, si boss, may trabaho pa to. Pero, early in the morning, pupunta dito sa manukan. Nagche-check. Minsan sa conditioning, hindi minsan. Talagang siyang nag-hands on sa conditioning. Madaling araw 'yon, alas 4, alas 4:30. Tapos tinitingnan yung mga patukan ng manok. Tapos inoobserbahan yung mga manok kasi yung mga manok natin, laga natin minsan nag-off. Minsan may dinaramdam tapos hindi natin alam na may dinaramdam na pala. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa Kailan pa kayo sa bata kasi yun nga. hindi marunong umiyak yung mga manok. Oo, hindi natin alam na nako, masama na pala yung sikmura niya. No? So yun mga kakugi. Sa tingin ko isa yan sa isang masasabi natin na dapat gawin para maging champion din tayo. Tama. Yan ang sa tingin ko mga kakugi tiyaga, sikapan lang talaga, tsaka preparasyon. Hindi lang sa manok, kundi sa sarili mo. Isa rin. Preparasyon sa sarili mo. Tapos, siyempre naman, gagasto ka niyan guys. Bibili ka ng mga patukang maganda. Tapos yung mga vitamins na maganda, di ba? At siyempre, during the fight day, dapat preparado ka rin. Isa rin. Talaga Handa focus. kang tumanggap kung anong resulta. Hindi talaga madali ang magiging kampiyon. Maraming nangangarap na magiging kampiyon pero hindi pa tinadhana. So, tuloy-tuloy lang. Laban lang. Laban lang. Tuloy-tuloy lang mga kakogi. Pasaan ba yat darating din yan ang kampyonato? Yun. Ang hinihintay lang natin is yung winning moment. Yung ibigay na talaga Yan, para para sa sa'yo na talaga. Kahit man gaano kahirap, basta para sa'yo na. Nako, madali na lang yan. Di ba, boss? pag during downtime, pag natalo, talagang sige lang. Tanggapin lang. Hindi sa tanggap na wala na akong ginagawa. Ano lang, pag natalo, usually ako, pag natalo ako, nire-review ko. Pag Kung saan ka nanalo nagkamali. pag nanalo ang manok, 2-3 beses ko na lang anuhin yung video, titingnan. Pero pag natalo, paulit-ulit. Pag ako na lang isa doon sa bahay, pero
bakit ba, ano bang step, ano ba yung nagkamali, bakit ganyan. Talagang yun lang. Usually pag natalo, maraming learning na papasok. Tama. So learn from your mistakes. Oh, hindi lang sa handling, pati rin sa gapping. Ayun. Tama, tama. Mm. Yun. Mga kakugi, maraming salamat po. Isang episode na naman ang nagawa natin ngayon sa araw na ito. Nakausap natin. Talagang ito, record matters ha. Kung sino yung nag-ano dyan ha, record matters. Pero yung mga bloodlines ng mga kakugi, hindi mga native chicken. Maganda rin kasi namuhunan din si boss. Di ba, boss? So yung sa mga hulugan, Sa mga hulog-hulugan. Yan. maganda yan. Ano, malaking tulong. Saka talagang naghahanap din siya guys ng mga magagandang materyales. Tapos ngayon, ito, may record na si boss. At patuloy na yan guys. Tuloy-tuloy na yan kasi si boss hindi manihinto. Dati, nag-discourage siya pero ngayon, tuloy-tuloy na. Nasubukan na niya eh. Tuloy-tuloy na yan. Once again mga kugi, gusto nyong mag-avail ng mga stocks ni boss, mayroon siyang mga for sharing dito, contact lang kayo sa kanya. Mga kugi, maraming salamat po. Tit boy, okay ra? Okay. Yun. So guys, tandaan palagi, basta magkugi, dunay maani. Okay. Okay. Good. That's it? Okay. Sa mga